Ako si Wayne Grant at ngayon ay makakasama natin ang isang espesyal na panauhin, isang profesional na manggagamot na magbabagi sa atin ng kanyang kaalaman at karanasan patungkol sa kahalagaan ng wika sa larangan ng medisina. Tara at samahan niyo kami sa isang makabaluhang usapan. Magandang araw, Doc. Maaari ba kayong magpakilala sa ating mga manonood? Ako po si Dr. Edwin Martina, treatment family medicine, OB, na nagpa-practice dito sa Rojas District, Quezon City. Tinagagay na kita ng kailangan mo, kung ano man ang tatanong mo, na pwede natin magpaliwanag. Maraming salamat, Doc. Para sa unang tanong, gaano kahalaga ang wika sa inyong profesyon bilang isang doktor? Yun ang pinakamahalaga. Paano mo mapagbibili na ng proper na instructions yung pasyente kung wala kang wika? So, mahalaga yung wika, pero ang pinakamahalaga yung maintindihan yung wika ang sinasabi mo doon sa kausap mo. So, mahalaga yung wika. Paano naman nakakatulong ang mabisang komunikasyon sa pagitan ng doktor at pasyente sa pag-diagnose at paggamot ng sakit? Malaking bagay ang tulong ng wika sa pag-diagnose sa pasyente kasi nagkakaroon kayo ng rapport o communication o intindihan yung kausap mo, doktor at patient communication kung mabisa ang iyong wika. Pero kahit na anong galing mo, kung ang wika mo naman ay iba dun sa pinakausap mo, hindi na ako maintindihan. Kailangan yung doktor ang mag-a-adjust ng wika niya dun sa wika ng pasyente. Paano ninyo isinasaalang-alang ang antas ng wika ng inyong kausap? Halimbawa, pasyente, nurse, at mga kasamang doktor sa inyong profesyon. Nakukuha mo yun sa constant practice sa pasyente, interaction ang tawag mo. Kung nag-i-interact ka sa pasyente, nagtatanong ka, sinasagot ka, doon pa lang, ma-analyze mo na kung hanggang saan ang antas ng katalinuhan niya. Nakukuha ba niya yung sinasabi mo? Naiintindihan ka ba niya? Dahil useless ka nagsasalita, kung English ka ng English, eh yung pala Ilocano yung kausap mo, wala rin kayong mapupuntahan. So, importante yun na yung doktor matalino na malalaman niya agad kung ano yung hangganan ng taas ng katalinuhan, abot ng katalinuhan. Sa panahon naman po ng pandemya o emergency, paano naging mahalaga ang wasto at mabisang paggamit ng wika sa pagbibigay ng impormasyon? Mahalaga yun yung panahon ng COVID mo kasi hindi po pwedeng mag-usap ng face-to-face o harapan ng pasyente at doktor. So, ang tanging magagawa mo ng mga paraan ay magkapo-communicate ka sa pasyente through cellphone, telephone, o kung minsan, magsisigawan kayo siguro pero hindi kayo pwedeng magkita. Kaya dito, noon nag-clinic ako pero naka-PPE ka, naka-mask ka, may bintana dyan, meron pa ito. Andun yung pasyente, sinyalis lang, hindi na siya makahinga. Kaya sasabihin ko, ito na reseta, huwag ka na pumunta rito sa akin. Pumunta ka na, magpa-test ka na kagad ng COVID, magpa-hospital ka na. Yun, ang komunikasyon. But you don't see each other. Kung minsan, palayo kayo, bawal kasi yung face-to-face nun. So, wika ang ginagamit. Pero, alam mo, kung minsan, hindi talaga wika. Hindi, action lang. Pero, nagsasalita ka. Okay? May pagkakataon ba na nagiging hadlang ang wika sa pakikipagkomunikasyon mo sa iyong pasyente? Hindi rin kasi I make it a point, I go all the way sa edad kong yan, I've been in practice for 55 years, I have learned to adjust. Na kung hindi ko naintindihan, harapin ko, kaya nakita mo ngayon. I'm open na para anuhin ko yung nakakaalam. Para lang sa kaputihan natin. Para sa aking muling katanungan, sa inyong palagay, dapat bang isama ang edukasyon sa wika bilang bahagi ng pagsasanay ng mga medical na profesional? Part of education.
education. You learn Wika from elementary until college, mostly from elementary to high school. You learn it from your environment, from your parents, from your friends. So much so na I think it's a must. Talagang dapat isama. Kasi kung parang agrabyado ka kung wala kang hindi ka masyadong may dating kung ang salita mo isa. Pag ang lingwahe mo marami kang magiging partner kasi para malaking tulong mo sa edukasyon. So I would say na ang wika ay education. Di ba? Kung marunong ka ng maraming wika, tinitingala ka. Kasi hindi ka mawawalan ng trabaho. Pwede kang interpreter, pwede kang teacher, pwede kang any career in life, wika. More so with doctors. Kasi you're dealing with illness, you're dealing with life. So, munting pagkakamali mo o munting pagkukulang mo na wala kang wika, hindi mo naintindihan yung wika niya, iba intindi niya, buhay niya yun. So, kailangan pag-aralan mo bago ka mo. Maraming salamat, Doc, sa ka? inyong kaalaman at pananaw. Thank you. Tunay ngang hindi lamang medisina, kundi pati ang wika ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.